Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po, ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang Balat Kalabaw. Ika-25 tagpo. Pakinggan natin. Malapit na tayo, Pinggoy, sa ating pupuntahan. Ramdam ko na yung mga kalaban. At bago pa man nasambit yun ni Abet, ay kanina pa na hindi mapakali si Kulas. Paikot-ikot. At nagsisipag tayuan ang mga balahibo sa likuran. Tahol din ito ng tahol. Habang nakatuon ang direksyon sa malayo. Nang biglang natigilan si Abel, bigla rin itong natigil sa pagtawa. At kaagad na humawak sa kanyang leeg. Na parang hindi ito makahinga. Bigla ding napaiyak si Kulas. Na parang nakaramdam ng matinding sakit. Hanggang sa napasalampak na lamang ang aso sa lupa. Nagtangka namang lumaban si Abel. Nagpumilit itong tumayo. Nagpumilit tumindig. At pinipigilang mapahiga sa lupa. Tinangkapan ni Abel na humakbang paharap. Nang bigla na lamang itong napaluhod. At bumigay ang tuhod. Pinggoy! Takbo! Naririyan sila! Malalakas sila! At nagpumilit pang magsalita si Abel. Kahit hirap itong magsalita. Sapagkat parang may sumasakal sa kanya. Sa kabila nun, ay hindi tumakbo si Pinggoy. At agad inalalayan ang kaibigan upang hindi mabagok ang ulo nito. Ngunit ilang sandali lamang ay may nagpakita sa kanilang daraanan. Isang matandang babae. Namumukha ni Pinggoy ang matanda. Siya ang matanda na nakausap niya malapit sa manggahan. Kabilang ang matanda sa mga bagong lipat. Subalit sa pagkakataong ito, ibang-iba na ang kilos nito. Wala na ang mukhang mabait at magiliw na matanda. Ang matandang nasa kanilang daraanan ay nagtataglay ng nanlilisik na mga mata. Matatalim na titig. At ramdam ang nag-uumapaw na galit. Nakamuestra ito na parang may sinasakal gamit ang kanyang kaliwang kamay. Noong mga sandaling yun, ay namimilipit na si Abel. Nakahawak sa kanyang leeg. Kasunod naman nun, ay may iminuwestra muli ang matanda na parang may hinawakan naman ito sa kabilang kamay, sa kanang bahagi.
Kasunod nun, nakaramdam ng pagdiin sa kanyang leeg si Pinggoy. Parang may nakakapit sa kanyang leeg. At unti-unting humihigpit ang pagkakapit na yun. At parang bumabaon sa kanyang balat. Nakakaramdam ng kabigatan sa kanyang leeg si Pinggoy. Na parang may tanika lang nakakapit sa kanyang leeg. Na may nakasabit na mabigat. Hindi na sana ito papansinin pa ni Pinggoy. At pilit niya itong binabaliwala. Dahil para sa kanya, ay kaya niyang tiisin ang bagay na yun. Subalit si Abel, nung mga sandaling yun ay naglulupasay na. Parang kumikisay na si Abel na napahiga sa lupa. At ganun din si Kulas. Nakasalampak sa lupa na nangingisay. Hanggang sa tumigil ang pagkilos ni Abel. At parang hindi ito gumagalaw. Agad itong sinubukang abutin ni Pinggoy. Sinubukang abutin ni Pinggoy ang kanyang kaibigan. At tinangkang hawakan ni Pinggoy sa braso si Abel. Subalit kagaya ng kanyang kaibigan, ay hindi na rin niya magalaw ang kanyang kamay. Hindi makakilos si Pinggoy mula sa kanyang kinatatayuan. Patuloy ang nararamdaman ni Pinggoy. Hindi nawawala ang pakiramdam na parang may nakasakal sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ay lalo itong dumidiin. Subalit, nananatiling nakatayo si Pinggoy. At sa kabila nun ay wala siyang nararamdaman na takot o ano paman. Ilang sandali ay nagsalita ang matandang babae. Hawak ko ang leeg mo, bata. Hawak ko rin ang leeg ng kaibigan mo. Sambit ng matanda habang nakamuestra ito na parang may sinasakal. Iyon ang dahilan sa kasalukuyang nararamdaman ni Pinggoy. Makinig ka, bata. Kung hindi ka sasapi sa amin, ay tatapusin ko ang buhay mo. Ganon din ang iyong kaibigan. Balakid lamang kayo sa aming plano. Sambit pa ng matanda. Kapag idiniin ko ang paghawak sa leeg mo, babaliin ko ang leeg ninyong dalawa. Sambit ng matandang babae. At kagaya ni Abel, ay unti-unti na ring hindi makagalaw si Pinggoy. Mukhang maging siya ay nabigyan ng pangontra ng matandang babae. Kasunod nun ay unti-unti na ring nakaramdam ng pagbigat ng kanyang katawan ang batang si Pinggoy. Subalit, hindi pa nakontento ang matandang babae. At lalo pa na itong idiniin ang kanyang mga kamay. Banag ito sa kanyang muka.
na punong-puno ng galit, punong-puno ng puot, na maisakatuparan ng kanyang nais. Kaalinsabay ng pagdi ng matandang babae ay muling nangisay si Abel. At napabulong na lamang ito. Pinggoy. Paalam, Pinggoy. Paalam. Bulong ni Abel. Abel! Abel! Napabulalas na lamang si Pinggoy. Abel! Bakit ka nagpapaalam? Sambit ng bata. At doon pa lamang nalaman ni Pinggoy ang pakiwari ng kaibigan. Biglang binalot ng matinding kalungkutan si Pinggoy. Kalungkutan na ngayon niya lamang naramdaman. Nang magsalita muli ang matanda. Matigas ang ulo mong bata ka. Hindi ka uubra sa kakayahan ko. Magmimistula kang isang nauupos na kandila. Ipalalasap ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Pagbabantang sambit ng matanda. Itinaas ng matandang babae ang kanyang kamay at nagmuestra ito na parang may tinawag. At biglang nagsipagkaluskusan ang mga talahiban sa gilid. At mula roon ay nagsipaglabasan ang hindi mabilang-bilang na mababangis na aso. Nanlilisik ang mga mata nito. At sa isang kumpas lang ng matandang babae, ay sabay-sabay itong sumugod kay Pinggoy. Lagpas 10 o 20 bilang na mga mababangis na aso ang galit na sumugod kay Pinggoy. Sabay-sabay itong sumakbal sa bata at sinakmal si Pinggoy sa iba't ibang bahagi ng katawan. Halos hindi na makita ang katawan ni Pinggoy. Natatabunan na ito ng mga aso na sumugod sa kanya. Samot-saring sakbal at kagat ang inabot ng bata. Nang ilang saglit lamang ay tila yumanig ang lupa. At kaalinsabay nun ay ang pagtigil ng paligid na maging ang pag-ihip ng hangin ay pansamantalang tumigil. At bigla-bigla ay isang malakas na pagsabog ang naganap. Nagsipagtalsikan ang lahat ng mababangis na aso. Ang iba'y tumilapon sa talahiban. Ang iba'y humampas sa malalaking puno at bato. Ang iba naman ay tumilapon sa matataas na sanga ng malalaking puno. At sa gitna ng pagsabog na yun, ay naroon si Pinggoy. Nakaluhod lamang ito. At patuloy na tumutulo ang luha. Tumatangis ang bata marahil sa sinapit ni Abel. Ngunit sa kabila nun, ay ang naglalagablab na liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Gulat na gulat ang matandang babae. Hindi makapaniwala
Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang bata sa kanyang kaanyuan. Subalit, hindi pa rin tumigil ang matanda. Kung kanina ay isang kamay lamang ang gamit ng matandang babae, ngayon ay pinagsama na niya ang dalawang kamay na parang may sinasakal ito. Lasapin mo ang galit ko! Lasapin mo ang galit ko! Bulong nito. Subalit, hindi man lamang ito alintana ni Pinggoy. Ayaw ding papigil ng matandang babae. Itinuloy niya ang pagmuestra na parang meron siyang sinasakal. Kasunod nun, ay biglang napasigaw ang matandang babae. Ang kanyang mahahabang kuko ay biglang nadurog. Nagsipaglagutukan ng kanyang mga daliri na parang marurupok na kahoy. At kasunod pa nun, ay biglang dumugo ang ilong ng matandang babae. At dahan-dahan, ay naglakad si Pinggoy palapit sa matandang babae. Nais pa sanang lumaban ng matandang babae. Subalit, halos bali-baliko na ang mga kamay nito at bisig. Nang biglang napaluhod ang matandang babae. Patawarin mo ako, bata. Iho, patawarin mo ako. Matanda na ako. Hindi ko yung sinasadya. Napag-utusan lamang ako. Huwag mo akong patayin. Sambit pa ng matandang babae. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo.
Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz, dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.